Guilty ang hatol ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Hinatulang guilty sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sinentensyahan ng hanggang 6 na taong pagkakakulong sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Hinatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Representative Franz Castro, who, along with 12 others, was found guilty of child abuse by a court in Davao del Norte. A court in Tagum City convicts ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Per Franz Castro, former Bayan Muna lawmaker sa Toro Campo and several others are convicted by a Tagum City court for endangering minor Lumad students in a 2018 rescue mission. Somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. To sit and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? So, kayo na bahalang musika mga apo. Hindi ko sasayangin ang boto ko kay Franz Castro. Dahil kapag nahalal itong babae na to sa pagkasenado, nangangamba ako sa kaligtasan ng mga kabataan. Kayo aking mga apo. Ngayon palang congresswoman na siya, ay umaabuso na sa kanyang kapangyarihan. So how much more kapag naging senador pa siya? Isa pa mga apo, natanong niyo ba to sa sarili niyo? Na kung bakit nga ba ang isang convicted child abuse ay may posisyon sa kongreso o sa gobyerno? Big question mark sa akin yan mga apo. Para sa akin, hindi siya qualified na maging isang mambabatas. Nakita niyo naman kung paano niya gipitin si Pangulong Duterte at Vice Presidente sa kanyang mga pagtatanong sa Quad Hearing Committee. Bukod sa wala siyang alam sa batas, hindi pa siya consistent at hindi siya confident magtatanong. Tuyot ang kanyang utak. So ganun na lang ang concern ko sa inyo mga apo. Kaya sana sa darating na halalan, imulat natin ang ating kaisipan. Itala natin sa balota kung sino ang dapat ihalal. Maraming salamat sa inyo mga apo at mabuhay tayong lahat. Excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng droga, ng biktima ng EJK dito. Hindi na tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na. Maglalambing sana ako sa inyo na kung pwedeng pa-subscribe at paki-like na rin ang aking mga vlog. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.